Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Coach Tim Cone, sinabing gagamitin ang lahat ng kanilang natutunan sa kanilang huling laro kontra Chinese Taipei. Gilas Pilipinas, masusubukan sa Chinese Taipei matapos i-activate ang dalawa nilang player na walang dugong Taiwanese. Sa ngayon nga mga chong ay alanganin ang lagay nitong Chinese Taipei at kailangan na kailangan nga nilang manalo sa ating national team na Gilas Pilipinas para mag-qualify sa FIBA Asia Cup na magsisimula na this August. Ang Chinese Taipei ang may home court advantage at meron nga silang dalawang players na inactivate na hindi pa nakakalaban ng Gilas Pilipinas. Yan ay itong sila, Muhammad Albanchir Gadjaga at 7-foot big man na si Brandon Hilbeck. Ang dalawang yan nga mga chong ang mangunguna sa Chinese Taipei para bumawi sa Gilas Pilipinas. Pero paano nga ba nangyari na nagkaroon ng dalawang player yung Chinese Taipei na walang dugong Taiwanese pero nakapaglalaro ng sabay sa kanilang national team? Unang-una nga dyan ay itong si Gadjaga, 26 years old at lumaki sa Chiba, Japan. Wala nga itong dugong Taiwanese dahil ang tatay nga nito ay Senegalese at sa Amerika naman yung kanyang nanay. Pero lumaki nga ito sa Taipei, Taiwan kung saan dyan siya nag-aaral ng high school. Kaya naman nabigyan nga ito ng FIBA ng exemption dahil sa kanyang educational background, kaya counted ito as a local ng Chinese Taipei. Pero para sa akin mga chong ay unfair ito para sa ating national team dahil si Angelo Kwame ay lumaki at dito rin nag-aral sa Pilipinas. Pero hindi nga ito nabigyan ng exemption ng FIBA at pwede lang maglaro as a naturalized player. Ganyan nga ka-double standard ang FIBA pagdating sa Gilas Pilipinas. Pagdating naman dito sa isa pang foreign player ng Chinese Taipei na 7-foot big man ay ito nga ngayon yung kanilang bagong naturalized player. Matindi-tindi nga rin yung kanyang background kung saan naglaro nga ito para sa NBA Summer League. Nagpaikot-ikot na rin ito sa Europe at ngayon ay maglalaro para sa Chinese Taipei. Para sa akin mga chong ay isang malaking challenge yung paparteng na laro ng Gilas Pilipinas kontra dito sa Chinese Taipei. Mukhang ginawa na nga ng Chinese Taipei ang lahat para makabawi sa Gilas Pilipinas dahil dito nga nakasalalay yung pag-asa nilang makapasok sa FIBA Asia. Para sa akin mga chong ay okay yung pagbabago sa lineup ng Chinese Taipei. Mas lumakas nga yung kanilang kupunan at mas mabibigyan nga nila ng challenge ang Gilas Pilipinas dahil sa kanilang bagong lineup. Pero ang sa akin lang mga chong ay sana ay maging fair ang FIBA pagdating sa pag-a-approve ng mga local players. Dahil gaya nga nang nangyari sa Chinese Taipei ay walang dugong Taiwanese na kapag-aral lang sa Taiwan ay na-approve na ng FIBA. Kung ganyan lang, dapat ay maging local rin itong si Angelo Kwame dahil parehas na parehas nga sila ng naging sitwasyon. Pero hindi natin alam kung bakit napakahigpit ng FIBA sa Gilas Pilipinas. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Coach Tim Cone, sinabing gagamitin ang lahat ng kanilang natutunan sa kanilang huling laro kontra Chinese Taipei. So nakalipas nga na stint ng ating national team sa Doha, Qatar ay hindi nga naging maganda yung kanilang naging laro kung saan isang panalo lang yung kanilang nakuha at natalo nga sila sa Lebanon at Egypt. Ay nga mismo kay Coach Tim ay hindi nga raw naging maganda yung kanyang performance sa Doha, Qatar. Importante nga raw sa kanila yung mga laro dahil ginagamit nga raw nila yan as a preparation at para kay Coach Tim ay isang developmental yung kanilang laro sa Doha, Qatar. At umaasa nga si Coach Tim na magagamit nila
yung kanilang mga natutunan sa kanilang mga upcoming games. Matapos nga yung naging stint ng Gilas sa Doha, Qatar, ay hindi nga nagpahinga ang Gilas Pilipinas kung saan tuloy-tuloy nga yung kanilang preparation para paghahanda naman ang Chinese Taipei na napakalaki ng in-improve ng lineup. Para sa akin mga chong, ay paniguradong maraming na-absorb at natutunan ang Gilas Pilipinas players, lalong-lalo na si Coach Tim sa kanilang laro kontra Egypt at Lebanon. At ang mga natutunan nga na yan ay ang kanilang gagamitin kontra naman dito sa Chinese Taipei. Kilala nga natin itong si Coach Tim. Palagi itong may adjustment na ginagawa para sa kanyang koponan. Hindi nga nito basta-bastang hahayaan lang ang ating national team dahil nabanggit na nga nito noong mga nakaraan pa na ibinibigay nila ang kanilang best every game dahil yan nga yung ginagamit nilang preparation sa paparating na FIBA Asia dahil limitado nga lang yung kanilang panahon na magkakasama dahil sa schedule ng Gilas Pilipinas players. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Nagagamitin ni Coach Tim ang kanilang mga natutunan sa Doha, Qatar kontra Chinese Taipei. Ano rin yung masasabi nyo sa pagkaka-activate ng dalawang bagong players ng Chinese Taipei kontra Gilas Pilipinas? Comment mo lang dyan sa ibaba.